Hello everyone! Welcome and welcome back to my channel. So today po, isi-share ko po sa inyo yung story ng client ko po na nag-apply po siya ng Schengen visa. Kasama niya po yung dalawa niyang anak na minor. Isi-share ko po sa inyo yung mga requirements na sinubmit nila and also yung Philippine immigration experience nila. So ang background po ng client ko, yung asawa niya po yung sponsor niya na nandito po sa Germany. Yung asawa niya po ay Australian. And ayun nga, nagwo-work po dito sa Germany. Hindi po sila nakapag-provide ng formal obligation. And yung resident permit ng asawa niya dito sa Germany ay on process pa lang. Kasi I think a few months pa lang yung asawa niya dito sa Germany. And kakasubmit pa lang ng asawa niya ng residency application. So, hindi pa siya nabigyan ng appointment para kunin yung residence permit niya. So, on process pa lang talaga siya. And then, ayun nga, yung application ng client ko po ay kasama niya po yung dalawa niyang anak na minor na 6 years old. So, ito po yung application timeline nila. Yung first na requested travel date ay December 4, 2023 until February 20, 2024 for a total of 79 days yung ni-request namin sa German Embassy. So yung appointment po nila ay November 14, 2023. So kasama niya po yung anak niya na pumunta mismo sa VFS. And then November 17, naka-receive po kami ng email from VFS na nag-ask ng additional documents ang German Embassy. So later on, isi-share ko po sa inyo kung ano-ano ba yung mga documents na sinubmit and ano-ano ba yung mga additional documents na hiningi ng German Embassy. And then November 22, 2023, nag-email po ulit ang VFS and nag-ask po ulit ng additional documents ang German Embassy para po sa dalawa niyang anak. And then December 8, nag-ask po ang German Embassy for updated na travel itinerary and updated na travel insurance. Kasi lumagpas na sila doon sa ni-request nila na December 4 sana. So kaya naman humingi ng updated itinerary ang German Embassy, also ng updated travel insurance. And then December 11, yung passport po nila ay ready na po for pick-up. And then December 12 po nila na pick up yung passport and visa po nila. So nag-grant po sila ng 90 days duration of stay and nag-start po yung validity ng visa ay December 14, 2023 and until March 12, 2024. So, sa lahat po ng clients ko na bound for Germany, ito pa lang po na client ko ang medyo natagalan talaga yung process kasi for some reasons din. So, i-mention ko po mamaya. So, ito na nga po yung mga documents na sinabit nila para po sa Schengen visa nila. So, first po ay yung VFS appointment letter. Next po ay cover letter. Ako po yung gumawa ng cover letter dahil nag-avail po yung client ko ng visa assistance sa akin. So, kasama po yung cover letter sa inclusion ng assistance ko. And then, original passport with a scanned copy of the bio page, biometric photos, and yung application form, copy ng old passport and pages stamp, flight itinerary or dummy ticket, ako din po yung nag-provide nito. Day-to-day travel itinerary, ako din po yung gumawa. And then travel health insurance with COVID-19 coverage. So sa AXA Schengen po kumuha yung client ko ng travel insurance niya. So ito naman po yung mga rootedness na sinubmit ng client ko. Bank certificate and bank statements, land purchase paper or contract to sell, copy ng Philippine driver's license, NBI clearance, and sworn affidavit to return to the Philippines. And then yung proof of family ties naman po nila, yung birth certificate po ng client ko, birth certificate ng dalawa niyang anak, and school ID ng eldest child ng client ko, birth certificate ng mama niya, senior citizen ID ng mama niya, and then family pictures
and also yung pictures kasama po yung mga pets nila dahil meron po silang mga pusa sa bahay. So kung ano po yung mga requirements or mga documents na sinubmit ng client ko, yun din po yung sinubmit niya para sa anak niya. So bali, tigta-tatlong copy, tigta-tatlong kopya po yung ginawa niya, and iba yung documents para sa anak niya na minor. And of course, about sa application form, dahil ako po yung nag-fill up ng application form nila, iba-iba din po talaga sila ng application form. Yung client ko, and then yung dalawang anak niya, iba-iba po sila ng application form. And sa pag-book naman po ng appointment, pwede po doon na i-add sila as family member para isang date lang po yung appointment nila. And sa cover letter naman, minention ko lang din talaga yung dalawa niyang anak sa cover letter niya para yun din na cover letter ang isasubmit doon para sa dalawa niyang anak na minor. So, yun lang talaga yung mga requirements din na nilagay niya doon sa application para sa anak niya. Ito naman po yung proof of sponsorship kung saan ito po yung mga documents na galing po sa asawa ng client ko na nandito po sa Germany. First ay yung copy ng application form for residency in Germany, copy of passport biodata page and passport page with stamps, copy of old passport and pages stamp, copy of Philippine driver's license, copy of Philippines permanent resident ID, copy of notarized affidavit of support and guarantee. So itong affidavit of support and guarantee ay notarized lang po ito sa lawyer. Bank certificate and bank statements, copy of employment contract, copy of health insurance dito sa Germany, proof of accommodation, signed invitation letter. So itong invitation letter ay ako din po yung gumawa dahil kasama po ito sa inclusion ng visa assistance ko. And then proof of relationship, yun na po yung marriage certificate nila. So di ba November 17 ay nag-ask po yung VFS, yung German Embassy, ng additional documents. So yung documents po na inask nila or hiningi nila ay yung residence permit po ng asawa ng client ko na nandito sa Germany. So yun po yung problema dahil on process pa lang, nung time na yun ay on process pa lang yung residence application niya. So ang ginawa namin, yung sinubmit po namin sa German Embassy ay yung email conversation po nila sa Auslanderbehörde kasi yung asawa po ng client ko ay nag-contact na siya actually sa Auslanderbehörde and sinubmit niya na yung application form for residency, but then yung Auslanderbehörde ay hindi po nag-reply sa kanya, hindi pa siya binigyan ng appointment to get his residence permit. So ni-screenshot lang nila yung conversation na yun sa email, and then yun po yung sinubmit sa German Embassy as proof na nag-apply na talaga siya ng residency, but then hindi pa siya na-replyan ng Auslanderbehörde sa Frankfurt dahil siguro sa sobrang busy sila. Kaya naman, yun yung sinubmit sa German Embassy. And then, na-consider naman yun siya. Siguro, na-verify din nila sa Auslanderbehörde na nag-apply na yung asawa ng client ko ng residency, but hindi pa nila na-process. So, ayun. And then, November 22 ay nag-email po ulit yung VFS and nag-ask po ulit ang German Embassy ng additional documents para po sa minor children. So, ang document po na yun ay naghanap po sila ng declaration of consent or parent consent galing sa papa na nandito sa Germany. So, medyo naguluhan kami kung bakit sila naghanap nitong parent consent or declaration consent from the father, kung saan magta-travel naman sana yung dalawa nilang anak kasama yung mama. So, kailangan pa rin pala talaga ng declaration of consent na galing po sa papa or mama, depende kung basta hindi po siya kasama na mag-travel doon sa minor. So, ito namang declaration of consent, nagbigay po ang German Embassy ng form na para i-fill up po ng father and pinanotarized po nila sa lawyer or sa notar. And then, yun po yung sinubmit nila sa German Embassy. So, after that, nung nasubmit na nila,
ayun, humingi naman ang German Embassy ng updated na travel itinerary and updated na travel insurance. And then, ayun, after that, naging okay naman. Finally. So, kahit na hindi pa nakakuha ng residence permit yung host ng client ko dito sa Germany, ay, alam niyo yun, na-consider pa rin talaga. And ang nakakatuwa ay umabot pa talaga sila before Christmas. Nakaalis sila before Christmas. So, isi-share ko naman po sa inyo yung immigration experience po nila. So, hindi po sila nagka-problema sa Philippine immigration. Ang sabi po ng client ko ay passport lang daw po talaga yung hinanap sa kanila. So ayun po, kung nagbabalak po kayong magpa-assist para sa visa application nyo, i-message nyo lang po ako. Ilalagay ko po sa description ang link or pwede nyo pong i-visit yung website mismo dahil nandun na po yung complete details about sa assistance ko. And then, kung meron po kayong mga questions or clarifications, i-comment nyo lang po dito. Thank you po for watching. Bye-bye!